na lang ang hinihintay mga katongs. Ganda ng klase yan. Ang ganda ng klase. Tingnan nyo po mga katongs yung pipino natin. Pagka tinignan nyo ganyan, parang tabal, walang bulaklak. Nandito yan sa loob. Dito sa loob nagtatago. Yan, mga nagtatago sila mga katongs. Welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yo, good morning po mga katongs. Magandang umaga. Ngayon po ay October 10, Friday. Dahil bulaklak ng talong. So paliwanag ko po yung one. Nung nagbiyahe ko mga katongs, nung makalawa, nung nag-harvest pala kami, napansin ko maraming naninilaw na dahon. Nung pagkakita ko may trips, tapos maraming, nakita nyo naman, mayroon isang bundle mahigit yung naging butas sa uod dito sa talong So kaya nung nagbiyahe ko, bumili ko ng gamot. Sabi ko bibili na tuloy ako ng gamot. Ikot na ako ng gapan doon sa hain sa binibilang ko. Pagka nagbiyahe ko, nagdeliver ako, diretso ako sa gapan sa binibilang ko ng gamot na mainam para sa trips at saka sa uod. Sabi ko may pera naman na akong hawak, yun nga yung pagbebentahan, kaya bumili na ako. So yun nga lang, hindi ko nasabi kay paring Jay. Sabi ko total nandito na rin ako. Tapos ito nga po yun, yung halagang 1.5. Ito yung pang-uod na SE at saka yung Scorpio. Yan po yung binomba ko kahapon. Dapat bobomba ko rin to nung gabi, kaso nung dumating ako rito alas 9 na mahigit, nahapo ako sa biyahe. Pero inikot ko po yung Kabanatuan, Gapan, tapos Arayat. So kaya nung kahapon ako ng madaling araw, halos tinanghali na nga rin po, alas 5 na kami nagsimula. Yun ang binomba ko rito, kasi tulad yan, mahal na nga po yung talong. Kaya sabi ko kung ano kailangan, yun ang gawin or yun ang ibomba. Kaya kahit na maaga, hinabol natin yung bombahin. So tuloy nga, para hindi masira yung bunga, hindi masira yung dahon. Kasi nakakita nyo, tiyempo naman po yung kuha natin, yung naging plano. Nung pinutol ko ito, mura. Sabi ko
total putulin natin, mura naman, putulin natin to. Ngayon nagsisimula na siyang mamunga, na tiyempo sa mahal. So kaya ayun, nag-decision akong bumili na ng gamot doon. Ngayon nung inikot ko yung pagkayari kong mag-spray dito kahapon, inikot ko yung ampalaya, may nakita akong mga uod. Tapos kailangan kong bombay ng foliar na malakas sa potassium. Kaya nagdesisyon na rin ako na magpabili kay Greg. Total may hawak nga po din akong pera nun. Yun nga yung pinagbentahan na 8,000 mahigit. Tapos nabawasan ng 1,500 at yan nabawasan ng 3,600 na sa punla. So nagdesisyon ako na pabili ng gamot si Greg kay Rancor dito sa Concepcion ng ito nga po yun, yung Privaton at saka yung 4048. Ayan po, nakapecha 9. Tapos kulang pa yung letting na blue sa binabalag nila sitaw, kaya napabili pa ako ng 5 kilo. So ayan po, naging total 298, halos kulang 3,000. So pabili ko nun kasi wala na kaming stock na gamot dito, kailangan bombay yung ampalaya. Kaya po kagabi binomba ko rin yun, kahit na puro spray ang ginawa ko no. Nagbomba ako dito sa talong nung umaga, nagbomba ako ng pandamo dito sa tanghali, tapos binomba ko din ng pang insecticide, tapos nagpataba pa ako doon ng sitaw, and then nag-spray pa tayo ng ampalaya sa kagabi. So yun yung sa akin, wala naman po yung ganung pagod, basta nakikita ko yung halaman na kailangan kong kailangan natin i-survive or kailangan natin agapan yung magiging problema. Kaya kung may paraan, so gawin na natin. Sabi ko nga, hindi na natin kailangan maghintay, may hawak naman tayong pera. So yung punla naman na yun, na ikwento ko na sa inyo kahapon kung ano naging resa-resa. Kaya nag-decision din ako na kunin na yun. At ito po yung naging gastos sa atin, yung naging natin, kaya naubos natin yung naging benta rin nung sa huling biyahe. Bago ako umalis, na pabili tayo ng gas dito na sarili, may extra naman tayong hawak noon. Kababalik ko nga lang noon ng 2,000. So pabili yun ng gas pang spray sa sprayer at saka sa grass cutter, kasi nag grass cutter nga po sila. Tapos ito yung 500 gastos, expenses ko yan sa pag-deliver sa sangitan, yung gasolina, pagkain, yung mga ticket o mga pa 500 po yon. Tapos ito yung nabili natin kay Rancor na Privaton at saka yung foliar 2,985. Tapos ito yung 1,540 na pang-uod at saka yung na binili ko sa Gapat. Tapos ito yung 3,600 na 23 na punla, kaya nagtotal siya ng 9,000. So ang benta lang natin 8,365, kaya pag-abono pa ako ng 660. Kasi sinend ko naman kay Parin J ito. Ayun, marami ng bungang ganito. Diba? Susunod na pitas, sumulong sana.
Tsaka tingnan niyo po mga kato, buhat nung yung nasa yung tamang mga tao yung naiikwan ko rito na nakasama. Hindi naman iba sa akin. Kahit na alanganin oras, binabayaran namin sila arawan. So kahit na alanganin oras, ito yung madaling araw nag-i-spray kami. Sa gabi nag-i-spray kami. Hindi ka mukha nung dito lang kami kumukuha. May oras. Lulusong minsan, mag-alas 9. Kahit na pagka may oras na pitas, kinabukasan sasabihan ko siya, agahan niya kasi pipitas. Lulusong din, no? Tanghali na. Minsan tapos na kaming pumitas, tsaka lulusong. So yun ang mahirap, kaya nga kumuha na ako ng tao na hindi naman iba din sa akin. So minsan sa hapon uuwi yung mga arawan na nanggagaling dito. Kahit may ginagawa kami, alanganin mayari, iiwanan kami, uuwi na sila. Yun ang isa pang nakakakuwan sa akin nung nahirapan ako nung nakaraang na wala pa sila Greg dito, wala pa yung utol ko. Tapos meron pa kaming minsan yung mamimitas pa na hindi inaayos yung pitas, maraming iniiwan, parang ang ginagawang pitas pakiyawan, samantalang arawan naman sila. Yun ang mahirap, maraming nasasayang. Kaya mainam kasi yung may permis kang tao eh. Kaya yun nga yung sinabi ko nun eh, magkaroon lang ako ng tao, siguro magagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Ayan nga, nung dumating sila Pogi, sila Greg, so nakukuha naman natin yung pag-aalaga sa halaman. Niyayari lang nila yung hindi nila nayari, papalupot yung leteng. So pagkayari nila na tutulong-tulungan na namin linisin to para maitanim na yung panigang. Sakto yung panahon, umaambon. Ganda na yung mga bunga, oh. Yan, oh. Marami na ako nakikita ng bunga. Pagka ganyan, maganda na yan. Susubukan ko na lang ng winner to at saka calcium para gumanda yung pampan ng bunga. So yan, pagka ganyan umuulan, pwede na nating tusok na lang. Okay mga katongs, ayan, at nandito ako sa sa Ampalayahan. Maraming kasing baging kahapon, ay kagabi nung nag-spray kami kahapon, nakabaksak. Sabi ko maiangat sana muna to, kaso umuulan. Pagka ganyan maulan, huwag muna natin pasukin sana to. Ganda, oh. Dahil na rin mga bungang puno. 36 days. Bombayin na buwan. Kailangan natin bombayin pang punggos naman. Kaya naman nun nagbomba tayo ng insecticide
So pwede natin puruhin ng pangpunggos. Besta Blue. Araw na lang ang hinihintay mga katongs. Oh. Oh, ganda ng klase yan. Ang ganda ng klase. Sakto yung pag-spray natin kahapon mga katongs ng ano, ng foliar tsaka Privaton. Hindi naman umulang kagabi eh. Ngayon maga lang yan, umaambon. Ngayon maga lang nagsimula umambon. So talab na yung in-spray natin. Ayan o. Uy, lutong. May hahalawin na. Mga ilan araw pa lang. Ganda ang presyo ng ampalaya mga katong yan. Kahapon 1.2 1112 ata. Dapat ito muna asikaso habang iniintay ko silang mayari doon sa tinatali nila. Nag-aangat-angat muna ako. Tapos nagluluto pa naman si Greg. Pagtutulong-tulungan namin tanim yung panigang. Linisin pa na muna yung tataniman ng panigang. Tsaka medyo na kukontrol natin yung punggos ngayon. Dati kasi pinapanood ko nga yung mga dati kong vlog dito sa pag-ampalaya natin. Medyo kahit na kumita tayo na gano'ng kalaki nung una tayo nag-ampalaya dito, ang layo ng kwan nila, ang layo ng pagkakaiba nila sa ngayon at saka nung una mga katongos. Halos puro baltik na dahon. Dalawang pitas pa lang kami, puro baltik na dahon yan. May punggos na. Magkuhan ng baging para sumampa. Wala pa namang ayun o, may halawin na pala o. Ilan ba kami halaw? Linggo, talong at saka sigarilyas uli. Ewan ko lang, may mga pitas na sili. Talong tsaka makapaghalaw na tayo dyan. Ito yung sinasabi ko mga tongs na inulit natin. Ayun o, marami na pala o. Ito yung inulit natin ng tanim na buto, tapos buto din pangalawa. Tingnan nyo naman, halos parang basal din. Wala nang pinagkaiba sa basal. Tingnan yung basal ito.
di ba? Ayan to. Oh. Diba? Kung natatandaan nyo, ito yung daanan natin eh. Papunta yung bakante. Ngayon tinamnan ko. Tapos ito may tanim din to. Ito may tanim ng apaneto. Ito yung daanan natin. Pero ngayon tingnan nyo. Halos kung kasi mga katong sabihin ko sa inyo siguro gawa ng humic acid at saka dopos. Yan ang dahilan kaya kuwan pa siya sa pangalawang tanim. Kahit pangalawang tanim siya, di ba? Kuwan yan eh. Kung natatandaan nyo, nung tinatanim namin to, kinasabay namin yung humic acid at saka dopos sa pagitan. So nung tumalab, nung naabot na ng ugat yung basta natin nilagay yung dopos at saka humic acid, dun siya umarangkada. Iba yung humic acid at saka dopos, the best. Kahit sa ceiling nun, di ba? Yung tinanim natin ceiling 207 na namunga ng marami. Ganun din ginawa ko. Nagpaupo tayo ng humic acid at saka dopos. So subok na natin. Yun no. Subok na no. Pagka gumanda yung araw mamaya, spray kami ng insecticide, ng fungicide. Ay, ang ganda ng talbos tsaka dahon no. Pagka po ganyan mga katongs, maganda yung talbos at dahon, ibig sabihin yan, malusog yung puno at ugat, walang problema. Ngayon, pagka pangit yung dahon at talbos, may problema naman na po sa ugat yun. Kasi unang-una, pagka may problema ang halaman at kunwari may mga sakit dumating, may tama ang ugat, hindi po magkakaganyan yung itsura niya kung may problema sa ugat. Kaya pagka maganda ang talbos at saka dahon, ang puno, ibig sabihin healthy yung ugat. Thank you po. Nag-edad ng 50 days 60, marami na siguro ang bunga to. Ngayon pa lang kasi mga katong 36 days yan ang itsura ng halaman. Pero 40 days lalagyan na natin ng ng vaccine fertilizer. Babaksin natin sa lupa para sa puro bungan naman yan. Hindi na tayo maglalagay ng hindi muna tayo maglalagay ng calcium. Na-calcium na natin to dilig, baka masobran sa calcium. Puruhin muna natin ang winner at saka potas. Halo tayo ng konting potas. Tapos bili yung isang bulto, gagamitin naman natin sa pipino. Siguro hati ng ampalaya pipino, yung isang bultong potas sa pipino. Iba papataba natin doon. Papataba natin ng bukod ng ampalaya. Mga
4 na bulto. Okay na yan, matagal-tagal na uli yun. Tignan nyo ito mga katongs, pinataba natin to, di ba? 7 bulto kasama yung yung pipino. Palagay natin 5 bulto na ilagay natin sa ampalaya. 2 sa pipino. Ilang linggo na tayo hindi nagpapataba rito. Bukod yung dinilig natin na pang pinangsuporta natin, nakakuha lang tayo doon 1 bulto. Buhat na wala na kasi nga hindi naksay yung pataba natin, nilagay natin doon sa lupa sa ilalim. Baga kung sinabog lang natin sa ibabaw yan, madaling lilipas. Binaon natin kaya matagal siyang kinakain ng halaman. Kung sinabog natin yan tapos nag-uulan, tinangay na ng tubig yan. Hintay ko lang sila matapos. Natapos sila, banatan na namin yung tanimin na siling Taiwan, panigang. Tingnan nyo po mga katongs yung pipino natin. Pagka tinignan nyo ganyan, parang tabal, walang bulaklak. Andito yung sa loob. Dito sa loob nagtatago. Yan. Nagtatago sila mga katongs. Oh. Ayan o. Nagtatago. Mahihain yung pipino natin eh. Ganda. Hanggang sa loob mga nagtatago. Kapag nagpitas kami dito, malamang halukay ube. Halukay ube ang gagawin namin. Halukay ube. Pero yung iba sabi tanggalin daw yung dahon. Meron yun nga daw talaga ginagawa nung iba, ang karamihan. Tinatanggal yung dahon sa baba. Siguro pagka may time na kami para yan. Sa ngayon unahin muna natin, dapat unahin